us the seed, Lord, and you will continue to multiply and increase it in our lives, Lord, so that we may continue to serve you, Lord, through the blessings that you are giving us. Thank you so much, Lord Jesus. You are the answer to all our needs. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Are you all blessed? Amen. Amen. So sabi nga natin, it's time to study and listen God's Word. So it's important po na wala pong magkukwentuhan. No? We are really training everyone to learn to listen and really listen and study His Word. Sino po may mga dalang Biblia ngayon? May mga dalang Bible? Ipakitaas ang Bible. Okay, salamat sa tatlo na nagdala ng Biblia. Ayan, check upin natin yan ha. Every Sunday, don't forget to bring your Bibles. Kasi yung cellphone na hindi natin nakakalimutan, di ba? Pero yung salita ng Panginoon, nakakalimutan pa. Okay, so sabi nga, no, forsake not the assembling of yourselves together, Hebrews 10:25. Huwag ninyong kalimutan ang pagtitipon-tipon. Alam niyo po, tinawag tayo ng Panginoon na magtipon-tipon, na magfe-fellowship, magkasama-sama na nagpupuri sa Panginoon. Di ba meron po kasi mga tao sinasabi, okay lang, kahit di na ako pumunta ng church ng Sunday, nagdadasal naman ako sa bahay. O nagbabasa naman ako ng Bible sa bahay. But a part of the Lord's, will, no, isa sa bahagi ng kalooban ng pagkatawag ng Panginoon na yung kanyang mga tinawag ay magkasama-sama na sumamba at mag-worship sa Kanya. Amen? Amen. So, once na nandito po tayo sa pag-worship sa Panginoon, ayan, huwag naman po tayo maging makalimutin sa ating mga Biblia. No? So, kung yung ibang mga bagay we can afford to buy, kung sabihin nyo sa akin, Sister Jude, wala akong pambiling Bible, pero may pambiling load, ipunin ang pambili ng load at bumili ng Bible. Ask and it shall be given unto you. So are we ready to study God's Word? Amen. Ang hina nung amen. Amen. Are we ready to study God's Word? Amen. 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 So what I would like to share with you today, is regarding the characteristics of those who call on the name of Jesus. Sino nga ba, ano nga ba ang katangian ng mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Dahil may sinabi si Lord sa Matthew 7:21-23, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall be able to enter the kingdom of heaven. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon. So, kumbaga sa anyone, everybody can really say the name of Jesus. Lahat naman po ay pwedeng bumanggit ng pangalan ni Jesus. Yung iba nga, pag nagugulat, tsaka lang nababanggit ang pangalan ni Jesus Diba? Pero hindi dapat yun. Diba? Yung iba pag nagagalit, tsaka nababanggit yung pangalan ni Christ. But then, ano ba talaga yung characteristics? Sino ba talaga yung talagang totoong tumatawag sa pangalan ni Jesus? So our text for today is 1 Corinthians chapter 1 verse 2 and 2 Timothy 2:19. So first, yung unang katangian ng tumatawag sa pangalan ni Jesus. These are people who depart from iniquity. 2 Timothy 2:19 says, nevertheless, the solid foundation of God stands, having the seal. The Lord knows those who are His, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Ang sabi po dyan, the Lord knows those who are His. Kilala ng Panginoon yung mga ganap na Kanya. Those who belong to Jesus. Because anybody can just say the name of Jesus. Anyone can just profess or confess that I call on the name of Jesus. Kahit sino po sa atin ay pwedeng magsabi, kahit ba yung magnanakaw kahit ba yung isang kriminal pwedeng tumawag sa pangalan ni Jesus at banggitin ang pangalan ni Jesus. But then here in 2 Timothy 2:19 it says, the Lord knows those who are His. Kilala ng Panginoon yung ganap na Kanya. So, alam ni Jesus. Alam ni Jesus yung totoong Kanya. Those who really belong to Jesus. Dahil talagang marami po ngayon na tumatawag naman sa Panginoon. Pag merong problema, diba? Tatawag, Jesus, Panginoon, tulungan mo ko. Pag nagigipit, tumatawag, natututong manalangin.
Diba? Pag broken-hearted, pag desperado sa buhay, pag frustrated, natututong manalangin o tumawag. Ang dami nga tinatawag eh. Diba? Pag problematic na sa buhay, natututong tumawag sa Panginoon. And yet, ito yung katangian ng totoong tumatawag sa Panginoon. Una, they depart from iniquity. Lumalayo sila sa kasalanan kasi kilala ni Jesus yung ganang kanya. And sabi po dito, let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Ang sino man na tumatawag, ginagamit, kino-confess yung pangalan ni Jesus, dapat lumayo siya sa kasalanan o kasamaan. Now let's move. Let's take a look at 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 17. Ang sabi po dyan, do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness? Sabi po dyan, huwag kang makipamatok, huwag kang makijoin, huwag kang sumang-ayon. No? Yung mga believers, walang fellowship yan with unbelievers. Yung darkness, walang fellowship with light, walang communion with light. And sabi sa verse 15, and what accord has Christ with Belial? No? Or what part has a believer with the unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. Ngayon, ang linaw po na sinasabi dyan. May dalawang panig po dyan. Believers and unbelievers. Light and darkness. No? Sabi po dyan. Righteousness and unrighteousness or lawlessness. Ang sabi po dyan, wala pong fellowship. Walang agreement na pwedeng mangyari. Walang pagkakaisa, communion, pagsasalong buhay na pwedeng mangyari sa dalawang panig na yon. So, simple lang po. It's either you are on this side, righteousness, no? You are on the side of the light, you are a believer, or you are on this other side. You are in darkness, you are in unrighteousness, lawlessness, or you are not an unbeliever. So sabi po dyan, wala pong fellowship eh. Walang fellowship, so wala pong balimbing. Ayan. Hindi po natin pwedeng sabihin pagharap natin sa Panginoon, o kahit ngayon pa man, hindi natin pwedeng sabihin kay Jesus, Jesus, minsan, sumusunod ako sa iyo, believer ako, minsan, kabibes ako ng mundo. Pag ganun po, pag hindi po 100% kay Jesus, meron pang pakikipag-fellowship sa mundo. No, nakikipag-fellowship pa sa sanlibutan. Yung sabi po dyan, they that name the name of Christ must depart from iniquity. So sabi ni Lord, no, sa verse 17, come out from among them and be separate. Be separated from iniquity. Come out from among them. Huwag kang maki-join, huwag kang makisalo, huwag kang maki-agree. Kundi umalis ka, because as a believer, you are unique. You are called to serve the Lord. Ngayon, yung iba po kasi, kinakahiya nila na maging Kristiyano. Kumbaga, pag Sunday, naku, nagtaas-taas pa ng kamay, nag-worship kay Lord. Pag ibang araw na, pagkaharap ng mga ibang kaibigan, diba, minsan pag sinabi, ay, balita ko, born again ka daw. Parang nahihiya pa sumagot, ganun lang. Diba? Hindi maipagmalaki na talagang, wow, yes, I am a Christian. I am a person loving the Lord. Diba? So, we are called to be unique. Kaya huwag kang magtaka kung hindi ka kapareho nila. Diba, may nasasabi, KJ mo naman pare, hindi ka na naman nakikijoin. Mula nung nag-church ka na, iba ka na. Talagang iba na ako dahil ligtas na ako. Amen? Talagang iba ka na. Wow, gusto mo pa bang doon ka pa nagsuswimming? Nagsuswimming ka doon sa quicksand. No? Ano nga ba yung quicksand in Tagalog? Ano yun, sorry? Kumunoy. Ayan, kumunoy, di ba? Talagang gusto mo pa bang nandun ka sa kumunoy? Di ba yung quicksand habang gusto mong umalis doon, lalo kang
lumulubog. Yung po yung mga nasa kadiliman. Yung po yung mga nasa unrighteousness. No? So, pag sinabi, iba ka na, totoong iba na ako because now I am a